ang akong nawiton karon Peres Lord Jesus, pero ako ni Bilasayon. Ato hatagan na to kahulugan nga dugang pa nga atong matunan nato itong kinabuhi. Peres Lord Jesus, mahigugmaon Jesus hari ikaw Satan iyan mahal nga Jesus daikon nga takus himaya o korona ko ang kakahuyan ug ang kabulakan sa maglalang ginabistihan matahom ka Jesus ug putlikaw nga Dios Ginoo nga maglilipay ko ayag na ulan tahom kay sa adlaw o mga kabituunan mahimayaon ikaw Jesus tanan gituboy sa kaangkilan manunubos ko akong Ginoo anak sa Dios ug sa tao mayag ko pagdaigon ikaw simbahon ka sa kahanguran. Amen. Amen. Daghang salamat Attorney Babes. Gabi-abi na ko ang tanan nga labi na tong ulahi nakasulod sa ato ang worship ning kabuntagon. Ang inyong mga ngalan nawala sa kong screen kay nagtuyok man eh. So pasensya na mo, dili na ko i-mention inyong mga ngalan. Atong ihatag ang higayon sa tong speaker ng kabuntagon nga walay lain si Pastor Neil. Ay kay Pastor Neil, imo nang higayon. Daghang salamat. Salamat Ma'am Mary sa pag-preside. O salamat bay sa nindot nga mensahe sa awit. Ining may speaker ta magwapo tag hat. Mag-necktie kita sa gigang. Salamat kay Mr. Nina sa paghimo na nga program. Kini na sunod-sunod yung akong bahin. Ugma na po dito sa Warrior kay na birthday. Well, karon ang atong topic Joseph's Jeopardy or Joseph's Danger or Joseph Perils or sa pang mga synonyms ng Jeopardy. Danger or troubles or risk. Basta atong naibawa na. Ano ako mahilig ko bakro ko nagwali nga why Christians different pero para masayon pa inumduman mahilig ko og buhat og kanang kuan ba acronym. Atong tulo ka ti nga ato tong di nato kalimtan nga our treasure is eternal or dining imperishable dayon atong temporary lang atong trials o ang testing nato na purpose. So tulo to kati. Karon tulo gyapon ni kati. May pero naay title. Pero atong himuan og kining acronym ba para sayon kay ninyo hinumduman og sayon po ninyo kamoy magwali sayon ninyo buhaton. Karon tulo pod ni kati. Gani ang atong teksto karon kung ako'y magbuhat niya to akong buhatan tong tulo kasi. Katong tulo katong John 14:27. Tumbuhatag tulo kasi. Ang una nga si context aron maghikam mo gwali ba? Ang context ni adto usa before si Jesus sa krus iyang
ang context ba ang kanang Bisaya ning context ang kanang gigikanan. Oo. Kining iyang gipasaligan ang mga tinud-an ning taon kay biyaan naman niya. So ingon niya nga kanang peace I live in you, my peace I give to you. So kanang siya ang iyang bang supernatural nga pagkalinaw mo iyang ihatag. Oo, iyang giangkon. So na siyang owner niya na unya ang sunod nga si contrast kay ang iya supernatural. Ang sa kalibutan ingon niya nga ang akong kalinaw dili parehas kalibutan nga ihatag. So nay contrast another second si dayon ang ikatulo nga si ang kaman. Ang kaman be afraid. Ayaw mo kalisang. So kung ako'y maghimo og wali na ana. Karon anita sa atong ukbang inyong Bible. Tuloy ako ni kasi. Pero ngayon tayo na title. Ang title na to, Joseph's Jeopardy. Ang mga kalisod, ang peligro o ang risgo ni Joseph siyang kinabuhi. Na itulo na kati ato ng kanono niya. Atong hibawan, we know that Joseph is a man who came out from a severe trials. He was triumphant of the trials nga iyang naagian. So, primero, ang iyang mga igsoon, naligot-gutan yun siya. O dili lang kutob nga naglagot o nagligot-gut, kundili, gibaligya pa yun. So, kana bata pa siya naana na murag ikaluhaan ang iyang pagkatao sa mga problema. Sige naman tagkadungog og wali ang ani pero depende magud sa prasgod sa isda. Depende sa pagluto. Oo. Pwede ko mag-serve ninyo niini og isda man ni kapag kaon pwede na ko isugba. Pwede na ko kilawon, bay. Kilaway. Oo, depende na sa pagkuhan. Sige na takadungog ni ini nga menu ang kinabuhi ni Joseph. Pero depende na sa kusinero nga magluto. Pwede isigang, pwede sweet and sour, depende lagi. So, karon ang title yun nato, Joseph's Jeopardy, kay nakuluhaan ng iyang pagkatao o pastilan ng taon. Mismo ang mga igsuon. Mismo ang mga igsuon yun. Maoy. Muna nga, dili ka usahay ang cause sa trouble is kanang unexpected ba? Oo. Di ka magtuog yun nga ang inungdan sa problema ni mo imong mga siblings. Oo. So, muna ito ibutang itisok sa turo na. Ha? Ang kinabuhi ni Joseph, murag si Jesus ba? Ibaligya siya 20 pieces of silver. Si Jesus sa Mateo 26:15, ibaligya po og 30 pieces of silver. So may similarity. Kung si Jesus doon ay cross, si Joseph doon ay prisuhan. He was imprisoned and mistreated although he was innocent of all that. Similar yung kay ni Jesus. No? Si Jesus, gibitay sa krus nga wa man yun. Inosente man yun. O si Joseph, na priso. Nga wa man yun tayo sala. So, kining si Jesus nakapagkaon o si Jesus nakapagkaon sa mga linibo mga tao. Kanahon sa kanang gutom o kanang katong ilang travel nga pinaagi sa bata nga gidala nga tinapay nga 2 pieces of silver, no fish and 5 loaves of bread. Mo ba na? 5 ka tinapay o 2 ka isda. 2 ka isda o 5 ka tinapay. So, napakaon ni Jesus. Si Joseph saan nagkapakaon? Panahon sa gutom. Kay siya ang nakasulbad. Similar yung kaayo silang Jesus, bay? O, similar yung kaya nilang kinabuhi. Ha? Jesus was rejected by his own. Agoy, mausa si Joseph ang nagdumili ang iyang mga igsuon. Mabasa ni mo sa Juan 1:10-12. He was rejected by his own, si Jesus.
Similar yung gayo ni sila si Joseph. Uy. Motong gibaligya lagi si Jesus og 30, siya 20 pieces of silver. Jesus was faithful when tempted and has blessed multitudes. Faithful in taon kay si Jesus. Maupod in taon ang inosenteng Joseph. He was faithful. Sayang tentasyon ni Jesus sa Mateo 4 o kining sa Genesis agoy in taon. Basahan ko niyang versikulo 7 sa Genesis 39 pagkaluoy gyud ni Joseph adlaw-adlaw gyud. Adlaw-adlaw gyud in taon gitintal si Joseph. So, now anita sa tulo kati aron sayo ninyo developon kung kamoy magwali. Sayon po ninyo hinumduman. Okay, malimot niya mo sa title nga Joseph's Jeopardy or mga kalisod ni Joseph. Na tulo kati. Kanang bersikulo 1 ug sa 6. Nangita ko wako problema sa tentasyon. Kanang bersikulo 12 ug sa 23 kanang iyang pagdaog, iyang pagkatrayumpan. Wako nagproblema nanay duha kati pero kaning 1 hangtod sa 6 kay murag witness manggod kay kuan niya na-convince niyang amo. Oh, na-convince niya. No, versikulo the Lord was with versikulo 2. The Lord was with Joseph and he became a successful man and he was in the house of Egyptian master. His master saw that the Lord was with him. Nakita. Wag yun no, nakita sa ni Potiphar nga naagyod ang Ginoo uban ni Dios pero sa iyang pagkinabuhi ba so akong gibuhatan ang witness of primero nga the testimony of Joseph. Ay dili ang atong mga testimony sa atong ginabuhi ang atong influence na ba nakita sa iyang amo. Imagine nagka-testify ang iyang amo. His master saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did to succeed in his hand. Ilan nindota sa primerong ang testimony sa kinabuhi ni Joseph nakabig opposite sa kang Pilimon bay opposite si Onesimus hing sibat tungo siyang amo na si Pilimon wala makabig wala makabig opposite pero may nalang kay nagka-cross ang ilang dala ni Pablo na reforma si Onesimus. Himbalik siya dito, himbalik dito ni Pilimon. But Pilimon accepted him. Accepted him. It's no longer a slave, but as a brother. Kanindo to no? Nga na-reforma ang iyang helper, ang iyang kay he was owned by Pilimon for how many years? Yung sibat siya watay siya kasabot. Oo. Lahi, pero at least na-reforma ang amo niya nga si Pilimon na reforma. Oo. Opposite ni siya, contrast ni sila. Si Joseph mo'y Christian, ang iyang amo mo'y dili. Kini, Pilimon mo'y Christian, si Onesimus dili, kumberte, awamay mo ni makumberte, dito naman Pablo na kumberte, contrast ni sila. Pero at least, pagka-reforma yun ni Onesimus, nausab gid taon ng iyang amo. Kamo daghan ba tingin mo nangamo din yung mga domestic helper? Mausab baka ninyo inyong amo? Agoy. Ang atong mga testimony ba? Malipay ko ni Ma'am ni Babes nga mananghid siya tuo ang iyang amo. Pero kining amo ni Inday Gina, kapila na may maghilakay anang inampuan ng iyang amo. Apit mo kay kumampo mamatay no nan amo ka oy. Grabe ba pud kayo pero daw sa kinsa man tagulin taon. Pero at least na ang atong mga testimony kitang nangamo, kitang nay mga agalon atong testimony ba si Joseph oy. Nakita gyud ang iyang amo mo nag-testify. Oo, nga ang tanan niyang gibuhat gipalanginan kay naa ang Ginoo kaniya. Nindot kay mga pinalangga nga kapaglaom. His master Potiphar saw that the Lord was with him. There was something different about Joseph. Naay lahi sa kinabuhi ni Joseph. Bisan siya nag-atubang
gibaligya, gihulog sa primero gihulog sa lungag, dayon gibaligya, giguyod sa kabayo ngadto pa daw sa Ehipto. Pero si Joseph samot na gyud siya nga nagfitful sa iyang papanarbaho. Akong giingnan akong son-in-law kay nagtrabaho naman sa FedEx dong bugat kay nang imong panghalsaan ng mga packages kanang mga package sa FedEx. Bugat kay na pero pag ginuutan lang di ka pirmi diha mangalsa. Kaya akong gi-relate ang akong experience kinabkabay sa mga chiki pa sa una, wa pa man online kinabkabay gyud, wa pa gani ko magtaytay trabaho nako. Pero wa gyud ko magdugay. Pagyo ko magdugay, nakita sa akong manager nga silin nga, kita niya nga, bisag di pa time in, nagtrabaho na ko. Oo, mao nga, wala gyud ko nagdugay sa kinabkabay sa kuan. Gihimog yung kong leaders, nga nag-lead ko nga 42 ka mga tao. Mao na, mausab ba, naay makita. Wa pa ko magtulo ka bulan, giingnan ako nga, duha pa lang ka bulan, do you want to be a regular? Kay mo, advance man ko. Advance kong trabaho. Did you punch in? Kung no. No, it's forbidden to work. You punch in. Yeah, kung ano, my time is still 2 o'clock. Siya, no, go punch in. Manager na ako din na-advance na ko. Ang uban, naglingkod-lingkod lang ha. Naghulat-hulat sa ilang punch in nga time. Pero ako kaya advance ako. Ako advance. So, naabay makita nga something sa imo og ako. Mao na ang testimony ni Joseph Kamputipar perting usa. Gipiyal tanan oy. Agoy kanindot gipiyal tanan bay. Tanan. Gawa sa asawa. Wa gyud gipiyal og asawa. Gumutong pagtinta lagi. Ang tanan gipiyal sa ako ang gawas nimo. Oo. Kanindot ba gyud nana nga testimony no? Piyalan kas tanan. Dili lang din na bisan pa dito sa prisuan. Gihimo siyang nagatiman sa tanang mga priso siyang saligan. Kanindot magyud kayo nga naa ka ng kalisod, naa ka ng jeopardy nga kahimtang nimo pero makatestify ka gyapon ka maka-living witness gyapon. Mga pinangga nga paglaom nindot kay kinabuhi ni Joseph. Kay ngano the only answer was God was with him. Kana the only answer why he was so successful. Kunya nakita sa mga iyang gitrabahoan, iyang mga master, iyang mga amo, ang iyang mga superior nga naang Ginoo siyang kinabuhi ang dito sa prisuhan o ang si Potiphar nakita niya. He was so different because the Lord was the only answer why he was successful because the Lord was with him. Kanindot pag yung kaya na no? The Lord was with him. Muna'y nagka-difference siya magsunan. Pangutana karon, do others see the difference in our lives? Makita ba sa uban ang kalainan? Nagwali kong Christians are different. Kita ba ang kalainan sa atong kinabuhi? Si Joseph nakita ang kalainan siyang kinabuhi. Si Joseph doon na siya kasing-kasing. Joseph had a servant's heart. He served. Basahon ni mo. May alagad siya. Naagad siya. Wala siya magtrabaho lang kung nagtanaw si Mrs. Potiphar. Trabaho siya mo bitang naayunan gyud siya kay pastilan. Wapo manggod pud taon ni. Not only in form but also in appearance. Ang Bible lagi yun. Joseph was very handsome in form. Kanang lawas niya nindot kayo. Lawas mo'y bitok. Nindot kay lawas. Nindot kay lawas bay. Kunya appearance biting gwapuha. Ang aping murag pastilan. Karon uban sa kung saan nila inudnud para lagi mahamis. Pero si Joseph bay, basta ang Bible lagi nagpamatuod nga he was so handsome in form and in appearance. Ilan? Ako, ang akong sabon bay, papaya bay. Kaya ingon man nila nga makahamis sa naong. Yan na po nag-ingon, kung sa di imong gigamit pasur nga kuan ko. Agoy, liha raman 1,000. Pero papaya sa sabon bay, papaya oo. Pero si Joseph walay papaya pero pagkahamis kayo ka sa naong. Mao nga different yun in town si Joseph. Pero naamang ko siya kasing-kasing sulugoon ba? Kay serve yun siya.
Pero Joseph was a worker as we are to be with God. Kolosas nga magtrabaho, Kolosas 3:23, magtrabaho kuno ta dili kay sa mga tao kun dili sa Ginoo. O kitang mga helper, o kita din nga sahay na to'y nagdunggan ako nga kuan, pero apurado ra po kay ito nga presider oy nakaduhog ko pero pa ko sa bathroom usbo na ako na lang tang hunongon nga akong ihi kay nadunggan naman ako kung ngalan nga sa ti parisyo kanang kuan ibuoy na lang tawo nagrescue sa kanang kanang intercessory prayer mingaw man hilo mas pastorista alang to ako sa bathroom kay kaming mga senior citizen na ang bathroom mo ay among barkada gawas niya Migo Bay 17 hours. so si Joseph was so different Joseph's work was consistent with his walk let us walk as we talk nindot tayo ng testimony kita magdugay ba kay kamo na lang maghimog nindot nga wali niya di basta kitagaan ta mo puntos ikaduhang ti nasa bersikulo 5 ug 6 kanang ang iyang tentasyon pastilan ka grabe gining tentasyon 6 ug 7 ingo dinhi ang bersikulo 6 so he left all that he had in Joseph's charge ako nagingon gibilin kaniya ang tanan and because of him he had no concern about anything but the food he ate wala siya problema gawa sa iyang pagkaon nga iyang lutoon pero uban wala pero now Joseph was handsome in form and appearance mo gani dili lang sa body wala bisan pagwaan ni siya mag-gym pwede nindotag lawas ni si Joseph nya ang appearance pagyud city and after a time his master's wife cast her eyes on Joseph and said lie with me Guy. Adlaw-adlaw kang inanaon na ako experience by biyudo na ko adto nya nagtinis mi ni Toto si Toto adto mo sa biyudo kay ang iyang asawa mo pay paglargang bag-ong nakalarga kadto sa London na may nanawag na ako asa man ka kung na ako nagtinis Domingo gudron look din ako mura gina dula kong tinis siya ay kanang tinis permina ani diri si same ako yatag ni Toto bay kauban akong auditor patos Toto duha mi munang to imo niyo pag istorya gyud nila di ba ka pastorista di ba ka pastorista pero ako hinumduman ang giingon ni Toto kuya maayo na lang yung maglikay ka hapit man kumuad to bay hapit kumuad to kay adlaw man po binuang pero dito ko sa giingon ni Toto kuya may na lang yung maglikay ka mga pinangga nga mga kapaglaong lie with me agoy iring na ginamoy tinap-an na ginamoy hindool sa iring lie with me lie with me pastilan tentasyon ni Joseph ay di man sala it is not sinful to be tempted dili sala kung tintalon ka it is a sin to yield to temptation naay mga issue diri akong nakita ingon din ang usa sa mga ining issue ingon din dapat na ko nasulat ang mga quotation oy kung maning gisulat ng mga quotation nga may tungod sa in every temptation let us consider not what it offers but what we lose. Sa tanan sa matag tentasyon kuno, ato yung i-consider, ato mo naon ug unsay mawala nato. Di ato mo naon kung matag tentasyon, let's consider what it offers. Let us consider not dili nato i-consider kung unsa ang itanyag. Sa tong tawag nako nga, aliba dinhi, kanang tinis permanente na kini dili permanente. Wa ko kibaw kung sa to. Pero in every temptation, consider not what it offers.
ayaw tagay pagtagad kung unsa ang i-offer, but ang imong tagaag pagtagad, but what we lost, kung unsay mawala nimo kung ikaw mantintal. In every temptation, not to consider what it offers, but what we lost kung kita magpatintal. Mawala ang himaya sa Dios diya sa atong kinabuhi. Okay. Naging pag-iyo, do not worry about avoiding temptation. As you grow older, it will avoid you. Oh, ayaw ko nagkabalaka. Ha? Do not worry about avoiding. Di ko mutuan ni, oy. Do not worry about avoiding temptation because as you grow older, it will avoid you. Good. Ayaw ko nagkabalaka na ng tentasyon kay kung matiguan ka, ang tentasyon mo i-avoid nimo. 73, 74 na kubay pero ang tentasyon wa man mo avoid bay. Do not avoid temptation because when you grow older, it will avoid you. Pero 74 ako, naman gyapon bay. Oh, dili mayo. So likay. 78 ko bay pero nagyapon bay. Lagi, agoy. Di gyud ho. It is easier to avoid temptation, than to resist it. Masayo ng paglikay, ang pagpalayo. Pero kung naana na to resist it, agoy, lisod na. Si Joseph, lie with me. Grabe sa tentasyon ni Joseph. Temptation can be persistent in it attacks on us. Adlaw-adlaw, persistent, kanunay gina. Atong hinumdumaning sikanti, ang tentasyon. Pamababae man kag malalaki, dili lang sa mga kanang opposite sex, sa mga pagkaon, daghang sari sa mga tentasyon. Pero ang paglikay to flee is the most effective weapon. Kaya mabasa nato diha sa Bible, nga palayo, sa kining sa bersikulo 11-12 atong mabasa sa 1 Tesalonica 5:22, abstain from any form of evil. Likayi. Daghan ang mga teksto dinha nga atong mabasa sa pagpalayo. Tig hapon tambal bay, tig hapon tipas. Tipas. Pasif. So, ang una, ang testimony ni Joseph, ang iyang amo nakakita sa Ginoo siyang kinabuhi. Ang ikaduha, ang tentasyon. Dili lim, the jeopardy of Joseph's life. Karon di man ko magdugay kay kuha mi sa akong bata. Ikatulo, the triumph. Nadia ang kadaugan ba niya? Nadia sa bersikulo 12 o hangtod sa 23. Pero ganahan ko na ining bersikulo 21 akong basahon. Sa 20. And Joseph's master took him and put him into the prison. Kaya pa-prison man yun, kaya kuptan man itong iyang kupo. Ihatag sa asawa, pagkaabot, suko ang amo, idala siya sa prisuhan. 21. But the Lord was with the only weapon, the only difference sa kinabuhi ni Joseph kay and the Lord was with him. 21. But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Dito na po, naayunan na po siya. Dito sa Potifar, naayunan siya. Gipa-priso siya pero naayunan na po siya. Giganahan na po niya siya ang keeper sa prison. And the keeper of the prison put Joseph in charge of all the prisoners who were in the prison. Whatever was done there, he was the one who did it. Kanindot. This is the triumphant life of Joseph. Napag-isumpay na pero diha ra ko kutob anang 23. Basta kay makita lang nimo ang kalisod sa kinabuhi sa tao sa pagkatao ni Joseph. Kalawhaan og daghan gyud kaayong mga kalisod, mga peligro nagungaw sa kamatayon. But the Lord, the only difference was the Lord was with him. That's why his testimony was so effective. And the temptation, wala gyud makadaog kaniya. Even adlaw siyang gikuan niya, wa man gyud siya, naglagot na lang gyud ang asawa ni Potifar. Mautong gilayog siya og nakaisot siya na kuha na nabili ni taong kukot na preso.
but while he was there in prison, but because the only difference and the only weapon nga iya na ang Diyos na uban kaniya, and that's why kitagaan siya og nindot nga pagtagad sa kanang warden dito sa prisuhan. Mao nga nagtriumphant siya sa iyang kinabuhi. Usbon ko, ang kinabuhi ni Joseph similar gyud in town kang Jesus, pero as long as kung moabot man na kanato ang atong hinumduman ng Dios, the only weapon, the only difference sa kinabuhi ni Joseph, because the Lord was with him. In the name of Jesus, Amen. Amen. Mel. Daghang salamat Pastor Hista sa nindot kaming sa ining kabuntagon. Matnguna nato inumduman nato ang tulog kati, testimony, temptation, o triumph. Ang sa kinabuhi ni Joseph. Ato man ang ma-personalize, ato na ma-transpose ngadto sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, unsa man ang atong legacy nga ibilin sa panahon kita mamanaw. Ilampos ba ta o nisucumb ba ta sa temptation nga nag-abot sa atong kinabuhi in whatever shape and form, kay dili man ta parehas og temptation nga agian. So, unya ang atong kalampusan asa ga depende ato na kanunay hinumduman, kay ang kinuna kauban sa to amo lampos man kita. Basta dili lang kita mamuhi niya, kasi Joseph wala mo gid siya namuhi sa Ginoo. Bisan tuwa siya sa dungeon, ang Ginoo iyang kuyog man kanunay. So di ta maglangan. Daghang salamat sa nag-participate sa atong programa ning kabuntagon. Daghang salamat sa nagtubos sa tubsunonon. Ang akong screen nagtuyok ni abot tag 20 kapin. Wala ko'y pangalan nga makitaan, so dili ta maglangan. Ang atong closing song igahatag ni Sister Rose ug ang atong closing prayer po si Sister Lidita imuha ang atong closing prayer. Okay, manahi kayo Sister Rose. Okay, thank you, Sis Mer. Maing buntag kanyong tanan diha. Maigsuon og diri ka namo sa maing hapon ni Pastor. Thank you, Pastor, sa atong mensahe karon. Okay, ang atong closing song, ang title ani, In the Name of the Lord. Okay. Clouds have lined the narrow street to see this man from Galilee. Just a carpenter, some say, leading us astray. Yet many day up to give him praise. And his eyes, they glimpse the palm that sees that heart's open. And he knows his father's need. He speaks his father's words. For he comes in the name of the Lord. Where is strength in the name of the Lord? There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. When at last I felt good, when my strength nearly gone, and there's nothing to but just to wait on you. Embrace the power of your name. And when we call upon your name, your strength, your weakness to show. You have to trust you.
Thank Master's name when we call on the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is the Lord. In the name of the Lord, His name will be worshipped forever. The greater redeeming and peace. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is in the name of the Lord. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. In the name of the Lord. Okay, back to you, Sis Mare.